Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, itong sa ICC. Kasi itong si Bato at si poon ninyong si Digong, meron na naman po silang mga pinagsasabi. Talagang maingay na maingay po sila. Kasi nga, ito kasing si former Senator Trillanes Sinimulan yan, Senator, nasan na yung warrant of arrest na sinasabi mo? Ha? Nung June and July, matatapos ng Agosto, ano nangyari? Excited pa man ako. No, Senator Trillanes, care to update us what happened to the warrant of arrest para pa kay Digong, ha? Sabi niya, mauna muna si Digong, followed by Duterte, Digong, ano ba yun? RN 2 cents, followed by Bato at Sigo. Nasaan na? Ano ba update? Senator Trillanes, anong update? Tapos, ito pong si OSG, meron na ulit sinabi, sinagot po si Bato. Dahil si Bato, lintaya ng lintaya At, yung may 51 billion, may gustong gawin. Pero, ito hindi ko na ipapakita sa inyo yung video, pero I hope napanood nyo yung sinasabi ko na Congress TV, no? Panoorin nyo yung Congress TV o sa PTV, August 13. Nandun yung 4 na mga young guns. May sinabi po sila dyan. Kasi hot topic po itong ipinasang bill nung may 51 billion. Tingnan nyo yung banat nila. Okay? Pero tayo magkokomento dyan at magbibigay ng opinion. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga katuwang natin sa ating live chat box ng ating video premiere at live stream, no? Tayo po ay nagla-live stream hopefully 9 or 9:30 PM sa bansang Pilipinas. Dito naman po sa Northern America ay 6 or 6:30 AM. Depende po, lalo na ngayon, malapit ng pasukan, baka magbago na naman. Siguro kung naka-notify all naman kayo, mano-notify kayo kung nandyan na yung live stream natin. Wala pa akong thumbnail, walang advance paumanhin, basta kung bang, salpak na. Saka naka-cellphone lang po tayo, no? Hindi po tayo yung mga naka-subscribe sa mamahaling mga StreamYard or ano. Wala po, hindi, mahal po yun Hindi naman tayo kumikita ng malaki sa YouTube. Wala rin tayong sponsor. Di tipid-tipid na lang kung anong available sa atin na libre, yun na lang. At meron din po tayong kasama ngayon, no, mga panauhing pandangal po natin, si Dilawan at si Fiona. Ayan. Oo nga. Ayan. Magtukaan na lang kayo. Okay, pagsabungin mo na to kay. So, unahin natin. Shout out po lahat sa inyo na. Hindi ko na kayo maisa-isa, no? Shout out po and God bless. So, unahin natin mga kababayan, itong sa GMA News Online, na kung saan sumagot po si OSG Guevara diyan po sa mga patutsada ni Bato, na kini-question niya po yung sinabi ni OSG Guevara at ni DOJ Rimulya tungkol po diyan sa ICC at Interpol. Kumbaga daw, iba yung sinasabi ng dalawang sekretaryo na ito dun sa sinabi ng ating Pangulo. Pero ito po, binalikan siya, no? Binalikan si Bato ni OSG Guevara. Guevara maintains government cannot stop ICC from interviewing suspect. Hindi kasi naintindihan ni Bato. Ang sabi nga, hindi makikiko-operate sa any request ang gobyerno sa ICC. Pero we will not stop them to interview them. Di ba? Okay? Sabi niya, quote, "We cannot stop the ICC prosecutor from investigating. That's his mandate." Yun yung mandate ng ICC. He can interview anyone by phone, by email, through local organizations, even face-to-face if the subject consent to be interviewed. That is consistent with reality. Mag-abogado ka kasi, di ba? Tao nyo pa yan tao nyo pa yan. Di ba? Tinalaga yan ni Duterte sa DOJ, di ba?
Abogado, alam niya. Kaya nga sabi niya, that's his mandate yung ICC prosecutor. Depende na sa subject kung makikipag-cooperate siya personally, hindi yung uudyukan siya ng gobyerno, hindi yung uutusan ng siya ng gobyerno. Ikaw ba to, magpa-interview ka doon, sabi ni Remulla, hindi ganun ba to? Mag-isip ka, extend your brain. Ang dumi ng utak mo, burak na burak. Guevara issued a remark when sought for a comment on Senator Bato de la Rosa's questioning whether Guevara and Justice Remulla were challenging the policy set by President Marcos. He said that Guevara's unsolicited opinion puts the administration in a risky position by promising assistance to the ICC. Mali ang interpretation mo, Bato eh. Mali. You put words into their mouth. Mali pa ang nilagay mo. Gago. Sinungaling. Ha? Ayan o. Kitang-kita naman dito o. Put the administration in risky position by promising assistance. Wala namang sinabing ganon. Doon nga sa quote card na pinakita natin sa inyo galing sa Impact Leadership, the government will not cooperate. O nasaan doon yung promise assistance? Bato, ang bobo mo naman umintindi pala. Naturingin kang PM Mayor, akala ko talaga lahat ng PM Mayor graduate matatalino at mga magagaling, yung pala bobo. Nakakaasar. Ito ang sabi ni Solicitor General ulitin niya, however, maintain that the government has no legal duty to cooperate. Nasaan dyan yung promise assistance? Bato, hindi nga makikipag-cooperate. So therefore, there's no assistance. There's no cooperation. They are like synonymous to each other. Tanga-tanga naman itong si Bato na to. Nakakahiya ka. Dapat tanggalin ka na lang sa PMA. Tanggalin ka doon. Hindi ka deserve na maging PM Mayor. No? Hindi ka deserve na maging isang PMP chief. Diba? I have nothing to say further. My statements are clear and understandable by everyone. Again, the government has no legal duty to cooperate with the ICC. Period. O Bato, Tagalogin mo. Ang gobyerno ay walang legal na yung duty. Ang tawag doon, Ilora. Hindi ang hirap tayo Tagalog eh. Legal na, nakalimutan ko, enthusiast, kayo na nga lang mag-Tagalog niyan. Ulitin ko, the government has no legal duty to cooperate with the ICC. Period. Bato, anong hindi mo naintindihan? Motherfucker ka pala eh. That's consistent with the President's policy. Dagdag pa niya. O, di ba? Ano problema mo ba to? Paulit-ulit na lang. Ano gusto mo? Isulat pa dyan sa noo mo? Maging scarlet letter mo? The government has no legal duty to cooperate with the ICC. Itatu nyo na lang sa noo ni Kibuloy. Ni Bato. Sorry naman. Maganda ba to? Para pag lumapit na sa'yo yung si Karingkam, kitang-kita na, ayan. The government has no legal duty to cooperate with the ICC. I am a Filipino citizen. Ganon. Bato. Scarlet letter mo. Gago ka eh. Consistent na consistent. Walang sinabi. Yung sinasabi ditong sinulat by promising assistance, wala. Walang sinabing ganun. Si OSG sa si Remulla, tanga-tanga ka, you are twisting their words. You are putting words to their mouth na mali-mali. Palibhasa, umiikot na atumbong mo. Kung ayaw mo makipag-cooperate, di ayaw mo. Pero ang sabi mo, nagbitaw ka ng salita gusto mo makipag-cooperate. Ano ba talaga sa'yo? Ikaw ang nalilito. Kaya hindi ka nakakapag-isip ng tama. Mabuti pa gayahin mo na lang yung amo mong si Tamilmil. No comment, gago. Siguro ito palabas niya lang para mag-ingay siya, makilala siya at mata-12 siya sa senatorial race. Di ba? Gago eh. Ano pa ngayon ang pinagsasabi nila mga kababayan, Ito, sa kakaingay niya, ito pa ginagawa niya. Naasar tuloy ang Senado dyan Actually, nagbigay nga po ng statement, press con dyan si SP Escudero, sinasabi ko sa inyo Ito, nung August 7 report sa PhilStar, ICC arrest warrant for De La Rosa, Senate
Malls scenario. Ito, napanood ko po ito eh. No? What happens if the ICC issues a warrant of arrest to Senator Bato? Senate President Escudero ran through the scenarios. O yan, nagpa-press briefing nga po siya dyan. O yan. Escudero declined to comment directly on the case, opting instead to discuss potential scenarios. The Senate President that their lawyers are still studying the procedures of the ICC and how their laws could work alongside local policies. De La Rosa's lawyers are also likely studying procedures. Oh, ayun ang sabi ni Escudero. Mamaya, magbigay na naman ng twisting words o statement si Bato. 'Di ba? Tulad nung ginawa niya sa sinabi ni Escudero na kung ano man ang decision mo, susuportahan ka namin. Pero sinabi niya, inutusan ako ni SP na wag daw pumunta. O 'di ba? Bobo ang understanding ni Bato. Paano ka naging PM mayor? Paano ka nakapasa ng PM mayor? 'Di ba? Nakakahiya po eh. Pasensya naman po ah. Hindi po lahat ng PMA graduate tulad ni Bato. No, nawiwindang eh. Saludo po sa lahat ng PM mayors at ng mga sa PMPA. Saludo po, maghuhusay po kayo. Dahil ako po ay may mataas na pagtingin sa mga PMA graduates, sa mga PNPA. O, nilalagay nga kayo sa mataas na pedestal dahil napakagagaling ninyo. Ang taas ng standards ninyo. Tapos meron palang isang bugok na hindi marunong umintindi ng simple English. O wag nyo sabing di kayo marunong mag-English dyan. English nga ang usapan nyo. Diba? For Escudero, recognizing the ICC ruling will mean that the Philippines concede that local justice systems are not working, which is one of the prerequisites for the ICC to investigate a case in a country. Correct. Nakahanda ba ako aminin na hindi nagpapangsyon ng justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? Ayun po yung mga senaryo. No? Alam na natin yan eh. No? Additional processes may be required. While the ICC maintains that it was only investigating abuses during the time of the Philippines was a member of the Rome Statutes, the International Court has been built upon. The matter of whether or not a warrant will be enforced now is different. Escudero noted. Correct. Additional processes will likely need to be established here. Marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag natin na recognition of foreign judgment, na para mga magdesisyonan nga ng korte kung tama nga ito o legal o hindi. Tapos, ang korte natin na lokal ang mag-i-issue. O tama, ang daming senaryo. Tingnan nyo, iba talaga ang utak ng isang abogado na tulad ni Escudero. Matalino to eh. No, hindi tulad ni Roque. Eh kasi mga nawiwindang sila. Sila kasi ang mga, merong mga kinasasapitang mga investigasyon. No? Limits to arrest. Should any warrant be served, however, Escudero said it could not done during a Senate session. He used the example of former Senator Juan Ponce Enrile, Leila de Lima, and Trillanes whom their Senate President refused to be arrested while a session was ongoing. Correct nga naman, no? Pero sa labas, pwede na. O paglabas, pwede na. Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. O tama naman yan. Pag lumabas na, tapos na wala na siya sa Senado, pwede na siya. Escudero admitted, however, that there are no clear answers yet on how the actual scenario will play out. The Senate, after all, has no official stance as these developments are yet to be etched on paper. Correct. Wala pa naman. Kaya nga ako, nagtataka ako sa sinabi ni Antonio Trillanes eh. June or July daw. Eh, wala na. Agosto na. Patapos na Agosto. Senator, nasaan na? Oh. Ngayon, dahil nga hindi mapalagay si Bato, uneasy siya, talagang gusto niyang protektahan yung sarili niya, dinamay niya na ang buong bansang Pilipinas, ang mga Pilipino. Ano sabi diyan sa ABS-CBN? Bato, suggest law banning cooperation with ICC. Tingnan niyo. Talagang gusto niya, di ba, isulat sa papel yung sinasabi ng Pangulo. Yung ini-echo ni OSG. Dapat daw magkaroon ng batas na iban ang cooperation sa ICC. Sinong gusto niyang protektahan? Mga Duterte, saka siya. Grabe ano mga In a privileged speech, Bato de la Rosa urged his colleagues in the Senate to consider approving a measure similar to the U.S. Service, o di ba? Members Protection Act, which expressly prohibits U.S. courts, agencies, or entities of any state or local government
including any court, from cooperating with the ICC. It further prohibits extradition to the ICC, provision of support and any investigative activity relating to the preliminary inquiry, investigation, prosecution, or other proceedings at the International Criminal Court. Sabi ni Bato. Tingnan nyo, talagang napa-research siya. Ang na-research niya pa, yung dito sa US. Ay, akala ko ba galit na galit kayo sa US, yung pala, mangungopya kayo ng batas. Walang kopyahan. Kayo naman Ayaw nyo nga sa Amerikano, walang foreign entity, walang foreign interference, pero kayo pala kayo ang nakikialam. Talagang lahat, mga kababayan, gagawin to protect themselves. Ayan si Bato. Baka yan, idinikta yan sa kanya ni Duterte. Ikaw na lang magsabi, wag ako, kasi alam nila, anti-US ako. Sabi pa ni Bato, truly, the United States of America has shown how to perform its first and primordial duty to its citizens. Protect the people. Kayo ba, pinoprotektahan nyo yung mga tao? Nag-EJK nga kayo tapos ito pa. Ang gago. Nagmalinis. Takot na takot mga De La Rosa, however, maintained he and former Digong are not afraid to face prosecution over their bloody war on drugs. But let it be done by our own people, by Philippine courts and Philippine rules on procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayon. Bakit ka mangongopya ng batas ng US? Tapos ang sabi daw, sa local courts, ay mag-antay ka. Ang tanong, pag naipasa na yan sa local courts at ikay pinahuhuli, ikaw ba ay magpupunta o dial a friend? Di ba, Elora? Sino yung dial a friend? Kibuloy! 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 Meron pa bang kwarto dyan sa Kojic? Di ba ang tapang-tapang? Handa daw nilang harapin kung ano man yun, sala nila. Pero dapat daw sa Philippine Court at yung taong bayan ang hindi sa dayuhan. Really? Kayo ngayon napakialaman kayo ng China Tapos pag na. Ang kalokohan mo ba to? Wag kami. Ito pa sabi niya sa dulo. De La Rosa maintained that the Philippine government should not recognize the validity of any ICC arrest warrant. This is in fact a looming constitutional crisis. Ating bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? Ay, ang ganda ng taling pananalitaan niya. Talagang litong-lito ako. Sino ang pipiliin ko? Bato, wala na. Ay, ewan ko Bato, anong masasabi ko sa'yo? Hindi ka pala Bato. Tapang yung magsabi ng Philippine Court. Pag napunta na sa korte, tingnan mo si Digong. Hindi nga siya humarap sa korte, sa QC, RTC, nung pinalan siya ng kaso ni Castro, kundi mga representante. Hindi niya maharap si Castro kasi wala siyang balls. Eto pa na naman si Digong. Puro ICC mga kababayan ICC, ICU. Tanggalin mo na yung C, lagyan mo na ng U. I see you. GMA News Online. Duterte says ICC has no jurisdiction in Philippines. Ayan din yung ini-echo ng Pangulong Bongbong Marcos Tingnan niyo, pinoprotektahan niya ang citizen no? Walang jurisdiction. Ayun ang sabi ng Pangulo, Ito. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Ikaw yun. Ang sambayan ng Pilipino. Selfie si gago. Ba't feeling mo, ikaw ba presidente? Ang tanong ko muna is jurisdiction. Abogado ako Jurisdiction. Fiscal ako. So when I face a case at the court every day, matanong ako, do I have the power? Do I have jurisdiction dito sa kasong pinoprosecute ka? Ayan po yung mga sabi niya. Sabay,
Ipakita natin yung ginawa niya. Kasi sabi ni Sir Benji, may pinakita si Sir Benji dito. Ha? Ewan ko kung nandito pa yon. Ay, nawala. Nawala mga kababayan. Si Sir Benji nga ba yun? Hindi dito. Hindi pinost. Sorry. Nag-dirty finger. Nag-middle finger si Kupang. Pasensya naman. Di ko na makita eh. Pag nakita ko, ikakabit natin. He also said there were killings that are occurred in other nations that the ICC has not yet acted on. Okay. Ayan, sabi niya. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Oo, sa iyo yun. Ano ang sabi naman ng Supreme Court natin? Ito matagal na eh. Maski na i-type nyo pa. Supreme Court. Ano ang sabi ng Supreme Court? Philippine Supreme Court on ICC jurisdiction. Ayan sa balita ng Philstar. Hindi, France pala. France 24. Philippines top court rules ICC has jurisdiction. Diba? The Supreme Court ruling made in March but released in full to the public on Wednesday. Kailan ba nasulat ito? July 21. 2021. Comes as prosecutors at the world's only permanent war crimes seek a full-blown investigation into Duterte's drug war. Sabi diyan, may jurisdiction. Asan ba dito? Ito. The Philippines left the ICC in 2019 after the court launched a preliminary examination into the anti-narcotics drug. But the full bench, yung buong, of the Supreme Court disagreed, ruling the ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Ayun po, may jurisdiction during that time na kung saan nakomit yung crime, kung saan member pa tayo, overlapping the first 3 years of Duterte's presidency and drug war. Withdrawal does not affect the liabilities of individuals charged before the ICC for acts committed up to this date. Ayun po yung sabi ng 15 judges. Diba? Ano pa? Nga lang, ayaw nang gawin ng presidente. Pinoprotektahan niya ang mga citizen. Diba? Tapos si Bato gusto ipapel yung ipalo. Gabi mga kababayan. Talaga si Bato wala na. Ikot na tumbong mga kababayan. Now, ito pa, ang isang Duterte, yung para lang makagawa ng batas, mang-aasar lang, sabi nga ni Representative Migs Nograles doon sa kanilang Congress TV. Representative Paulo Duterte files bill mandating random drug testing for government official lahat po, from top to bottom. Ito po yung kanyang House Bill number 10744 mandating elected and appointed officials of public offices including the President of the Philippines to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months. Wow! And institutionalizing voluntary random testing of candidates for electoral posts. Yan, blah 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 blah. Ayan. Ngayon po, natanong po dito yung mga Yanggans kahapon. Ang inuna nga dyan si Migs Nograles nagpa-explain sila, ganyan. Baka nang aasar lang. Halata naman ng aasar lang. Kasi siningil out pati presidente. Lahat. Pati siya dapat i-drug test. Lahat sila. Kung gusto mo pulong, lahat kayo. Hindi lang yung presidente Appointed officials Elected. Lahat kayo pa-drug test, follicle. Dapat ginawa mo na yan nung ikaw ay representante nung panahon ng tatay mo. Hindi nyo nakitang mananalo kasi ang Presidente Marcos, Kaya ngayon, dahil nga sa kangangaw-ngaw ng mga pamilya mo na drug addict ang Pangulo, bangag-bangag, hindi naman kinakagat ng sambayan ng Pilipino, para lang serving kasi kayo, nag-file ka ng ganyan. Ang tanong, ikaw ba talaga gumawa niyan? Ang matindi mga kababayan, nawawala po si Paulo Duterte. Nawawala. Nowhere to be found. Invisible siguro siya sa Kongreso. Bakit? Ano ang sabi ni Migs Nograles? Binalikan niya po yung mga nagtatanong. Kayo ba? Nakita nyo na siya dito?
Hindi makasagot yung mga reporter eh. Ang sabi nung isa, online lang po. Ano pang sabi ng ibang mambabatas doon? Ha? Yung mga young guns. As long as na kaya niyang idepensa yan sa plenary. Kasi hindi pa naman batas yan eh. Bill niya lang yan eh. Hindi yung magpapapunta lang siya ng representante niya para idepensa yan. Kailangan mismong siya ang magdepensa. Ano ibig sabihin yan? Yung sinabi pang tanong ni Migs Nograles, kayo ba nakita niyo na siya? Dito? Ibig sabihin, baka hindi nag-a-attend yan dyan sa kongreso eh. Nasaan siya? Hindi nga natin siya nakikita sa mga committee hearings na siya ay member. Anong committee hearing niya? Anong committees niya na member siya? Wala po eh. Tapos biglang-biglang nagpasa ng ganyan. Ano lang yan? Pangbawi lang yan. Sa palagay nyo, makakapasa yan? Ha? Makakapasa yan? Hindi. Ako, sabihin ko sa inyo, hindi makakapasa yan. Pag makapasa yan sa, sa kongreso, tapos na termino ng Pangulo. Wala yan, mabibito lang yan eh. Bakit? Kasi sinabi na ng Supreme Court, illegal yan. It's against the Constitution. Oh, di ba? COMELEC ba yun? Oh, turek mo na lang ako, RN 2 cents, COMELEC o Supreme Court. Meron na yan eh, bakit magpupumilit pa? Di ba? Nilalabag mo yung karapatang pantao ng mga taong kakandidato at mga nasa posisyon. Gago. Oh, palibas hindi nag-a-attend, kaya kung ano-ano na lang naiisip na gawing bill, di ba? Oh, kaya nga malaking malaking kapahiyan 'yon. Ang sabi niya, kayo nakita niyo na ba siya dito? Oh, palagan niya si Migs Nograles. Katotohanan niya na mali si Migs Nograles na hindi siya makita, nowhere to be found siya sa kongreso. Oh, ang laki ng sinasahod niyan kada buwan. Ano ginagawa niya? Nasaan siya? 'Di ba? Kaya nga nowhere to be found. Kaya hindi makasagot yung mga media eh. Hindi makita ni anino niya. Ni anino niya wala sa mga committee hearings na member siya kung merong mang hearings yung committee nila. 'Di ba? Tapos bigla-biglang nag-file ng ganyan. O, 'di ba? Sinister attack lang. O. 'Di ba? Nakakatuwa po yung mga panoorin niyo, matutuwa kayo. Almost 70 minutes. Mabilis lang. Talagang si Migs Nograles simpleng patama lang. Kayo kasi panay naman ang tanong niyo sa amin. O kayo naman ang tanongin ko. Kayo ba nakita niyo siya dito? O anong instance na nakita niyo siya dito? So ibig sabihin, hindi siya nagpupunta sa diyan. Sa batasang pambansa, sa building, wala siya. Ano ang ginagawa sa atin, 'di ba? Pag ikaw palagi kang absent, tanggal ka na sa trabaho, sila hindi. Pasarap buhay, biruin mo 250 million ang 250,000, sorry naman. 250,000 ang sahod mo. Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Wala. Baka pa-golf lang. Baka nandun sa Davao, nag-aayos lang kanyang flood control. O baka naman ino-audit yung 51 billion. 'Di ba? Tatanong lang. O, tama naman sila, Migs Nograles. Kayo ba nakita niyo siya? Nasaan siya? Nowhere to be found. Where are you? Baka dala-dala niya yung clock of invincibility ni Harry Potter. Hindi nyo lang makita, mga bulag lang kayo. Kasi siya nakikita kayo. Kayo, nakikita nyo siya? Hindi, kasi naka-clock of invincibility. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.